We are alive. We are more than conquerors. We are victorious in the Lord. Amen. Munay atong ibutang sa atong kasing-kasing nga kita, dili pildido, kundili kita madaugon. Hallelujah. Ignay mong tapad, good morning. Ang walay tapad, pangita og tapad, kay basig makakita kag laing tapad. Ang atong bishop tuod, paingon siya karon sa City Church o siya ay speaker dito o usab si Pastor o Dr. Fritz Cobrado tuwa karon sa Bohol sa usa ka nagwali pod siya sa usa ka simbahan nga diin nagsaulog ang ilang anibersaryo. Og maayong buntag pod sa tanang mga zone pastor, Pastor Jimmy, Pastora Jane ug Pastor Alex ug sa tanang mga care groups leaders. Ato silang palakpakan. Hallelujah. Og sa tanang mga ministries inside the Jesus for All Church. Hallelujah. Are you ready? Magampo ta. Amahan, tag-iya ka sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga ikaw maayo, nagpadayon ang imong paglihok sa matag usa kanamo. Father God, today, allow your Spirit to touch every heart in every minds of your people today. Salamat Ginoo nga ang imong gahom mukunsad niini nga dapit. Og ang imong pulong mao'y maka-energize kanamo. Mo'y makahatag og force, kusog nga kami muatubang og mga lagad diha kanimo. Panalangini ang mensahe, panalangini o Dios ang matag usa kanamo nga sa dihang kami makadungog niini nga pulong, ang demonyo walay gahom sa among kinabuhi. Walay gahom siya o dili siya makapugong niini sa pangalan ni Jesus. Salamat Amahan nga ang imong gahom naglukop niini nga dapit. Thank you for the blood of Jesus. Hallelujah. Salamat. Thank you for the healing touch of Jesus. Receive also your healing today. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Pakpak! Ang sabungan, saba kayo ba? Makakita. Ah! Sa simbahan, mingaw man kayo. Dapat mas saba pa ta sa sabungan. Let us shout! Woo! Basig di na mo kahibalo mo singgit. Basig na kayo mga tao ra sa bukid ang gasinggit. Sa kapatagan, pwede di ay mo singgit. Shout again! Woo! Wow. Pampabuhi lang to. Tinuod ang giingon ni Pastor Jimmy nga kita nagseries ta aning loyal in disloyalty so that ma-focus ang atong mind sa usa ka simbahan. O sa dihang ma-focus ang atong hunahuna sa usa ka church, mukumita, mu-obey sa atong pamunuan. O kini nga topic nato karon, kauban gyapon kini siya o part sa loyal in disloyalty. Para maiwasan nato ang pagbalhin-balhin og laing simbahan o makasuporta ka diin asa ka gibutang sa Ginoo. Amen. Munay dakong katuyuan nganong giseries nato kining loyal in disloyalty. Pwede na ta magsugod? Okay? Nag-andam ko og presentation para sa atong preaching karon. Okay. What is familiarity? Kung amoy notebook o ballpen, pwede ninyong isulat. What is familiarity? All right. 2 Samuel chapter 6 verse 20 to 23, basahon na nato niya. Pero tagaan tamog unang punto, what is familiarity? Number 1, to know someone or something so well and in such a way as to cause you to lose your admiration, respect, and sense of awe. Sabto na to ni, no? To know someone or something. Nasayod ka anak niya, o beyond that, naapay dako nimo nga nailhan sa iyang kinabuhi. Para masabtan nato kini,
Basahon na to sa ikaduhang, okay, diha lang sa ta focus, ikaduhang Samuel 6. Okay, naamoy mga Bible, mga igsoon. Ang atong takna sa kabuntagon, alas 9:05 na. Og sa atong mga televiewers karon nga mitutok sa programa, ang Dios magapanalangin kaninyo, tibuok dakbayan sa Cagayan, og live kita karon sa atong programa sa panimbahon sa kabuntagon. Okay, ikaduhang Samuel 6:20 ngadto sa 23 nagaingon. Mipauli si David aron pagpanalangin sa tibuok niyang banay. Misugat kang David si Mikal og miingon, pagkaanindot sa hari sa Israel. Take note, muraog ang pag-abot muraog adoration. Pero tanaw na to ang unahan. Pagkaanindot sa hari sa Israel sa iyang pagpasidungog sa iyang kaugalingon, karong adlaw nga walay sapot atubangan sa mga babaeng sulugoon sa iyang mga opisyal. Sama ka sa buang-buang nga naghubo. Kinsa man ni si Mikal? Asawa ni David nga anak ni Saul. Murag ang introduction sa iyang pag-abot sa hari, wow! Pero usa di ay kapag paubos, pagka-humiliate sa iyang kaugalingon. Sa verse 21, o giingnan ni David si Mikal, gihimo ko kini atubangan sa Ginoo, nga nagpili ka nako labaw sa imong amahan ug labaw sa tibok niyang banay. Kay gihimo ko niyang hari sa tanang Israelita, nga mao ang katawhan sa Ginoo, busa maglipay ako atubangan sa Ginoo. Og himuon ko pagayong labing salawayon ang akong kaugalingon, og ako tamayon mo. Unya pag-ayo, apan pasidunggan ako sa mga dalaga nga giingon mo. 23. Wala manganak si Mikal hangtod nga namatay. Tanaw na to dinhi. To know someone, si Mikal asawa ni David, usa sa mga asawa ni David nga anak ni Saul. Kini di ang familiarity, naglangkob kini sa gitawag nga familiar ka na sa imong husband, familiar ka na sa imong wife, wala na kay respeto. Amen. Nawala ang respeto ni Mikal kay David sa dihang si David nagsayaw nga hubo at hubad, nagsimba sa Ginoo atubangan sa mga babae. Nalisang ang iyang asawa miingon nga, wa ka ba nauwaw? Unsa may ibot ipasabot ana? Nagrespeto pa ba si Mikal kay David nga hari? Nagrespeto? Yes, no. How about this side? Yes, no. How about this one? Yes, no. Kato, yes siguro mo. No. No. Nagkahiusa dito karon. Palakpakan sa nato ang Ginoo. Importante di ay ang pagrespeto. Amen. Familiarity, gitanaw na ako sa dictionary, naglangkob nga pulong knowledge, understanding, awareness, and experience. Related sa word nga familiarity. Pero mikuha ko sa word nga medyo duol-duol kayo nga to, gikuha na ko ang gitawag nga pagkasinati o kasinatian. Sa Bisaya, pagkasinati sa uban og suod na kaayo og maoy dalan nga hinungdan nga ikaw nawala ang imong pagtahod og respeto tungod niini. Husband and wife, kinahanglan na agyud tay pagrespeto sa matag usa. Amen. Gi-practice na ako ni pod, no? Ako kay alagad sa Ginoo, nga unsaon ako pagrespeto ang akong asawa ug siya pod magrespeto sa ako. Amen. Importante na. Kana bitong suguon nimo imong asawa nga muubay gali nimo, but pasabot nagrespeto na nimo. Karong buntag gisuwayan ako ang akong asawa. Tadadan.
pag mata ko sa alas 5 sa kadlawon, siyempre kita mo mata magkadlawon kay mag-agulo lagi ta sa mga pag-ampo. Hallelujah, Lord. Mag-agulo sa mga pag-ampo bisag kapoy ang atong lawas. Pag mata ko, of course, nag-review ko sa akong preaching karon, nagbasa, unsay idugang, unsay mga revelation sa Ginoo nga moabot sa akong kasing-kasing. Nakamata po ang akong asawa. Og may kuga, pwede ba ko nimo timplahan og Milo? Wow! Sa taod-taod og wala ko damha, miabot ang Milo. Ug maayo kayo akong paminaw karon kay nakainom ang kog Milo. M-I-L-O, Milo. Amen. Ang pulong sa Ginoo, naglangkob kini sa gitawag nato og pagrespeto sa matag usa. Amen. I'm working in Shekinah School almost 15 years. Suod na kayo mi sa akong principal. Kung mangaon mi og RM, o banong kator, gawa sa ta, kaon tag RM, kaon mi dito. Principal biya na, pero binugoy, dito mis Daplin, kaon. Lami kay sir ba? Pila ka tuig to namong gi-maintain nga kaon mi snacks, istorya-istorya. Pero wala ang akong pagrespeto kaniya. Tanang sugo tumanon. Amen. Unya sa taod-taod nga panahon nga sa among panag-uban, nakakaplag kami nga ang RMD day maayo. Og ni siya tur di na ta mangaon ana kay gitaas ang akong kolesterol. Nain ko sir, gitaas pod ang akong high blood. Pahulay sa tani, sir. Ug salamat sa Ginoo nga kining pagrespeto kauban sa atong pamilya, kauban sa atong trabaho, kauban sa atong simbahan. Amen. We need to respect one another. Amen. Ang pagrespeto gikinahanglan. Ikaduha, familiarity affects the closest family and friends the most. Ang una na kong ihatag nga example ani sa Mark chapter 3. Dili sa akong mukuha og sample sa uban. Okay, please open your Bible in the book of Mark. Bisitahan na to si Mark. May buntag diha Mark. Praise God. Mark chapter 6 verse 3 to 4. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago ni Jose, ni Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babae ani aman dinhi nagpuyo? Tungod niini wala mutahod kaniya ang mga tao. Amen. Afflicts means troubles. Nakahatag kanimo og kagubot sa imong sulod. Labi na kung sa atong pamilya, sama sa pamilya ni Jesus, nga nailhan sa mga tao og tungod ni ana, nawala ang ilang pagrespeto sa ilang kaugalingon. Nagingon diha, familiarity leads to presumption and arrogance. A person who suffers from familiarity becomes confident in a way that shows a lack of respect. Michal, the wife of King David, was so confident that she criticized the king for his style of praise and worship. Nawala na ang tinuod nga pagrespeto. Sa pamilya, importante mga igsuon. Respeto. Amen. Ang ako mga igsuon, pag maanha sa balay, dili na sila mga paras. Manglingkod lang na sila, magpaabot. Tor, pwedeng mo inom og tubig? Pwede. Tor, na ba kay short diha? Naa. Dili bitaw ka na bitawng pag-abot sa balay, unsa man ni diri kini anong dinhi man ni mo gi-plaster? Wala man ni. Dili ni dinhi.